Sa Barangay Bonbon sa Clarin, Bohol, ngayon nakasentro ang operasyon ng militar laban sa mga natitira pang miyembro ng Abu Sayyaf sa probinsya. 3 pa raw ang bandidong tinutugis. Samantala, mariing kinundina ng Malacanang ang pamumugot ng Abu Sayyaf sa isang sundalo. At live mula sa Bohol, may report si Victoria Tula. Victoria? Pia, bagaman 4 na Abu Sayyaf ang napatay dito sa Bohol noong Sabado, hindi pa rin matahimik o makahinga ng maluwag yung mga residente dahil 3 pa nga iyong hinahanap. Sa Barangay Bacani sa bayan ng Clarin, Bohol, dahil sa tip mula sa mga residente, nakita ang mga tinutugis na mga bandidong Abu Sayyaf. At kasunod ng bakbakan nitong Sabado, 4 na terorista ang napatay. Kabilang ang lider ng grupo na si Joselito Melioria na siya raw nakakaalam ng pasikot-sikot sa Bohol. Sa isang kuweba sa Barangay Bacani pala, nagtago ang grupo. Nag-report sa authorities natin and our report is also quickly responded to the information. It led into the identification of the precise location. So nagkaroon kaagad ng encounter in the area na unang natamaan si Melioria. 12:45 nag-start yung gunfight. Inilibing na kahapon sa Clarin Cemetery ang 4 na Abu Sayyaf. Ang bangkay ni Melioria nasa puting kabaong alinsunod sa kagustuhan ng kanyang pamilya. We also made sure that they undergo the protocols of investigation under the SOCO and then also the medical procedures of identifying individuals under these circumstances. So, mga malalakas na kalibre ng armas ang nakuha mula sa mga nasukol na bandido. 3 pa ang tinutugis. Mula sa Barangay Bacani, nag-focus naman ang mga otoridad sa Barangay Bonbon. And then that is a coastal town. So right now we have troops in Bonbon. Kasi meron talagang nakakita. Kalimutan ko yung pangalan. So ngayon, kinunan na nila ng statement to confirm. There were some report also na nandyan sa pabalik sa Ilihan, which is part of Inabanga. Ang sigurado dyan ay nasa survival mode sila. No? Kasi aside from nawala na sila ng leader, patay na si Joselito Melioria, 3 baril pa yung nakuha sa kanila. So base sa information, baka isa na lang o wala ng baril yung 2-3 hinahabol pa. Para naman matiyak na alerto ang komunidad, binigyan ng mga residente ng flyers na may mukha ng mga Abu Sayyaf na pumasok sa Bohol. Malaking tulong ito sa amin para malalaman namin kung sino talaga yung mga tao na kasi hindi namin kilala. Mabuti itong mayroon kami dito para makita namin. Isa sa mga iniiwasang mangyari ng otoridad ang makarating sa dagat ang mga tinutugis na Abu Sayyaf. Kapag nangyari daw kasi ito, maaring mas madali silang makatakas. Pero pagtitiyak ng PNP, maging ang mga coastline ay mahigpit na binabantayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 2,000 mga residente na ang nasa iba't ibang evacuation centers. Lahat sila nag-aalala para sa kanilang seguridad. Sabi nga ng mga karamihan, mas mabuti na yung lindor kaysa ganitong atakihin kami ng mga Abu Sayyaf, nakakatakot. Sa gitna ng pagtugis sa mga bandido sa Bohol, iniutos ni Pangulong Duterte sa militar na patayin na ang mga natitirang Abu Sayyaf. Isa raw sa pinakamalaking problema ng bansa ang terorismo at mga karumal-dumal na krimeng ginagawa ng mga terorista. Tulad ng sinapit ng isang sundalong dinukot ng Abu Sayyaf sa Sulu nitong April 20. Pinugutan na ng ulo, tinorture pa raw si Staff Sergeant Ani Sirahi sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang tenga at mga mata. Mabigyan ng hustisya. Gusto ko kung sino yung nakapatay sa kanya, gusto ko patayin lahat ng mga bandidong Abu Sayyaf. Kahapon, bandang 2:00 ng hapon, nakita ang pugot na bangkay ng sundalo sa Patikul, Sulu. Kinundina ng Malacanang ang pamumugot kay Sirahi na dating MNLF member na sumuko para isulong ang kapayapaan at pag-unlad ng mga kapwa niya tausug. Titiyakin daw ng gobyerno na hindi sila titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Panawagan din ng Malacanang sa publiko makipagtulungan at maging mapagmatsyag habang tinutugis ng puwersa ng gobyerno ang mga bandido. Pia, patungkol nga dito sa follow-up operation laban sa mga Abu Sayyaf dito sa Bohol, tumanggi si Director Talino na idetalye yung kanilang ginagawa. Ang sabi niya, lahat naman daw ng impormasyon na kanilang natatanggap ay kanilang bina-verify. Pia?
So Victoria, yung sinabi kasi nila kanina no, ng PNP, merong siguro 2 o 3 tinutugis pa. Ang bilang ba na ito, pwede pa bang magbago? Kasi baka naman meron pang iba pa. Although at least ngayon, inabisuhan na rin nila yung mga sibilyan na maging mas alerto sa mga dayo. Tama ba, Victoria? Tiyak daw, Pia, yung mga otoridad dito na nasa 3 na lamang yung hinahanap nga dahil ito na lamang yung natitira daw mula doon sa grupo nila Abu Rami, ni Joselito Melloria na pumasok nga dito sa probinsya noong Holy Week. Yan ay base na rin doon sa kanilang intel at sa testimonya, sa mga kwento na rin ng mga residente dito nga sa iba't ibang barangay sa Bohol. Ngayon, kung madadagdagan yan, hindi naman daw nila dinidiscount yung fact na yan dahil baka raw merong rumesback na mga Abu Sayyaf, gumante at pumunta dito para tulungan yung kanilang mga kabaro. Kaya nga sabi rin ni Governor Edgardo Chato dito sa Bohol ay talagang hinihigpitan nila yung kanilang seguridad dito para maiwasan na mangyari iyan. Pero Victoria, linawin lang din namin kung meron bang matataas na opisyal na Abu Sayyaf dun sa mga tinutugis? Sa ngayon, Pia, hindi pa rin matiyak kung meron nga bang mataas na opisyal. Tinanong kanina kay Director Talino kung meron nga bang isang miyembro na taga-royal bloodline daw ng Basilan, pero hindi niya ito kinumpirma, wala siyang sinasabi. At yung ibang mga hinahanap ay puro alias lamang, yung pagkakakilanlan. Doon sa flyers na pinapamigay sa mga residente, kakaunti lamang yung may buong pangalan, gaya ni Joselito Melloria. Yung iba, puro alias pa lamang. At maging yung 3 napatay, bukod kay Melloria noong Sabado ay wala pa ring tiyak na pagkakakilanlan. Pia? Pero sabi rin niya kanina, Victoria, na kumbaga parang survival mode na raw yung natitirang Abu Sayyaf na tinutugis nila dahil may mga armas na nakuha sa kanila at yung ibang leader rin ang nahuli. So, ibig sabihin, mas mabilis nila itong matutugis at meron ba silang naitakdang kumbaga parang timeline para mahuli itong mga ito? Yan ang inaasahan nila, Pia, na mas mabilis nga nilang masusukol itong 3 Abu Sayyaf dahil wala na nga raw silang armas kung either wala na or isa na lamang yung natitira. Ang sabi ni Governor Chato, meron pa nga raw sugatan sa kanila, although to be confirmed pa rin yan. At syempre nawala nga rin si Joselito Melloria na siyang guide nila dito sa Bohol dahil siya yung taga rito, siya yung taga Napo sa bayan ng Inabanga. As to the timeline, ay hindi naman masabi ng otoridad kung hanggang kailan nga yung deadline siguro nila para mahuli itong 3 Abu Sayyaf, pero sinasabi naman nila ay talagang 24 hours yung kanilang operasyon at kahit nga sa gabi ay posibleng magkaroon pa ng bakbakan dahil nga hindi raw tinitigilan yung pagtugis dito sa 3 natitira na Abu Sayyaf members. Pia? Victoria, panghuli na lamang, meron bang balita dyan tungkol dun sa babaeng pulis? Yung sinasabi na karelasyon umano ng isa sa mga bandido Abu Sayyaf? Si Superintendent Nobleza, Pia, ay mula sa Clarin Police Station kahapon ay dinala siya sa Bohol Provincial Police Office. Naka-lockdown ngayon yan, bawal na bawal ang media sa loob dahil nga talagang intense yung kanilang security. Ang sinabi sa atin ni Director Talino kanina ay hindi pa nila tiyak kung kailan ililipat sa Maynila for security purposes nga rin daw. Hinihintay daw nila na makasuhan itong si Superintendent Nobleza at pati yung si Dongo na di umano ay karelasyon niya, kasama rin niya yan sa Provincial Police Office. So ngayon hinihintay natin kung kailan nga ba dadalhin sa Maynila kung matutuloy nga yan. Ang sinabi rin ni Talino ay ang alibay daw nitong si Nobleza kahapon ay magtutour lang daw sila, mag-outing sila, pero dahil nilagpasan nga raw nila yung checkpoint ay nagduda na sila at nakita na rin nga yung mga gamit nila na sobrang dami doon sa sasakyan. Kaya hindi sila naniwala doon sa alibay at hinuli yung 2 kasama na yung isa pang lola at yung isang bata. Pia? Maraming salamat, Victoria Tulad.